po sa sitio. Bago po tayo magsimula, ini-invite po namin kayo na mag-subscribe sa aming channel. Layunin po namin na i-promote ang iba't ibang wikang Pilipino. Salamat po! Ang kwentong babasahin natin ngayon ay Halo-Halo Special. Isinulat ni Yvette Fernandez at iginuhit naman ni Jill Arwen Posadas. Handa na ba kayo? Sige, umpisahan na natin. Nakahiga ako sa kama. Masama ang pakiramdam. Lunes ngayon at Sandinggo na ako nasa bahay at may sakit. Gusto ko na makita ang araw. Gusto ko na makasama ang aking mga kaibigan. Gusto ko na maglaro sa daan. Binigyan ako ni Mama ng gamot at nagpatong siya ng malamig na bimpo sa aking noo. Ang pait ng gamot! Makakatulong ang gamot para guminhawa ang pakiramdam mo, sabi niya habang naghahandang pumasok sa trabaho. Uuwi ako na maaga at bibili tayo ng pizza. Mag-isip ka ng masayang lugar, Jackie. Kaya, pumikit ako at inisip ang pambihirang kusina ni Lola Itang. Ang kusina ni Lola Itang ay laging masaya. Isipin ko lamang ay napapangiti na ako. Kung mainit ang tag-araw, kung malamig sa tag-ulan, pati na sa iba pang araw sa pagitan. Masaya ang kusina ni Lola Itang. Laging magaan sa pakiramdam, lalo nating merienda. Pagkagising ko pagkatapos ng siesta, kapag unti-unting bumababa ang araw sa malinis na langit sa ibabaw ng bukirin ng mga tubo. Kumusta, Jackie? Isang malumanay at kilalang boses ang bumulong sa tainga ko. Pagmulat ko, nakita ko si Lola Itang na nakangiti sa akin. Nagmula pa siya sa kanyang pambihirang kusina para makasama ako rito sa lungsod. Nagugutom ka ba? May dala akong merienda. Inilabas ni Lola Itang isang plato na mainit-init pang bibingkang makabalot sa dahon ng saging na tinayantang sa init ng baga. Salamat po, Lola Itang, sabi ko habang masayang bumabangon. Nagbudbud ako ng ginadgad na niyog at agad bumuti ang pakiramdam ko nang kainin ang mabangong kakanin na may mga pirasong ng maalat-alat na kesong puti at itlog na pula. Salamat sa pagdalaw ninyo sa akin. Dito muna ako para gawang ka ng paborito mong kakanin para gumaling ka na. Kahit nakasama ko rito si Lola Itang at malayo siya sa kanyang tahanan sa probinsya, dala niya ang hiwaga ng bukirin ng mga tubo at ng kanyang pambihirang kusina. Martes, pinakuluan niya ang isang kaldero ng champurado at inihain na may kasamang tuyo. Miyerkules, naghanda siya ng ensaymadang tigib sa mantikilya, asukal at ginadgad na keso. Huwebes, nagprito siya ng saging na turon, malutong at nababalot ng lusaw na asukal. Biyernes ang pinakagusto kong araw ng halo-halo. Naghahalo si Lola Itang ng iba't ibang sahog sa matangkad niyang baso na panghalo-halo. Sa pusod ng baso, napupunta ang garbanzos at munggo. Sunod ang mga hiwa ng minatamis na saging, malatang nata de coco, pula at berdeng gulaman, mahalin muyak na langka, isang kutsarang halayang ube at isang hiwa ng leche flan. Pinupuno ni Lola Itang ang baso ng kinaskas na yelo. Isang buhos ng gatas mula sa lata ang lumulusaw sa yelo at nagpapadali sa paghalo gamit ang aking mahabang kutsara. Isang nakaaaliw na pag-ikot ng mga kulay, pula at dilaw at lila at lintian.
Lumalangot-ngot ang yelo sa aking ngipin. Yum, sarap. Ang mga prutas, matamis at mga ta. Ang leche flan malambot at matamis sa aking dila. Tunay na hiwaga. Kinahapunan, pag-uwi ni Mama mula sa opisina, inilagay niya ang termometro sa aking bibig. Inalis niya ito at ngumiti. Inilagay niya ito muli upang makatiyak. Inalis niya ito muli at ngumiti. Magandang balita, Jackie. Magaling ka na, sabi ni Mama. Mabisa ang gamot. Yay! Tumingin kami ni Lola Itang sa isa't isa at ngumiti. Alam naming hindi lamang ang gamot ang mabisa. Lola. Malaking bahagi nito Opo. ang pagmamahal ni Lola Itang. At ng maraming mahiwagang kakanin mula sa kanyang pambihirang kusina. Tapos na. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Marami pa tayong babasahing kwento. Halina at mag-subscribe na. Salamat sa panonood. Kita-kita ulit tayo sa susunod.